Ayos ka lang ba? Okay lang. Anong ginagawa mo? Lin Qingming, kakauwi lang ni Suirui at may sakit pa siya. Huwag kang masyadong magpakalabis. Hindi ko siya tinulak. Siya ang humarang sa emergency lane. Tumulong lang ako para maalalayan siya. Dahil kay Xiaoya lang ako, nagpapakita ng respeto. Patuloy mo akong ginugulo. Pinagtiis ko lang. Kung gagawa ka na masama kay Suirui, huwag kang magalit kung maging bastos ako sa'yo. Yi Chen-gej. Sige na. Sa tingin ko, hindi sinasadya ni Miss Lin. Ano pa ang masasabi mo? Hay, mahal kong kaibigan, sa wakas gising ka na. Grebe, sobrang kinabahan ako. Sabi sa akin ng doktor, kapag hindi ka nagising sa loob ng 1 oras, baka hindi ka na magising habang buhay. Naalala ko na. Kapatid mo, isasakdal ko siya, hindi lang siya nanira sa akin. Sinadya pa niyang saktan ako. Sige, mahal kong kaibigan, paglabas mo sa ospital. Tutulungan kitang isakdal siya sa first-degree murder. Tama na, ang drama mo, buhay pa naman ako ngayon. Talagang ipapasok mo sa kulungan kapatid mo. Bakit ba kayo nagaganyan? Meng, base sa pagkakakilala ko kay Zhao Yichen, maraming babae ang nanligaw sa kanya noon, isa-isa. Inapalayas niya lahat. Sinabi mong nanligaw ka sa kanya ng 5 taon. Kung wala ka sa puso niya, matagal na niya kayong pinalayas. Kaya, sa tingin ko, hindi niya alam, pero sa puso niya. Iba na ang lugar mo. Anong lugar ang ilalagay niya sa akin sa pader? Kahit bowling ball ako, hindi kakayanin ang pagtulak niya. Hindi mo ba sasabihin sa kanya na nawala memorya mo? Sige na. Nakalimutan ko na rin naman lahat. Pwede akong tumayo bilang tagamasid, tingnan ang sitwasyon. 5 taon ko siyang kilala, 5 taon kong niligawan, nakayanan niya ako. Dahil kaibigan mo ako, saka. Bumalik na rin yung hinihintay niya. Wala nang dahilan para magpumilit pa ako. Sa tingin ko naman, ang pagkawala ng memorya ko, parang regalo sa akin ng langit. Sige, kung hindi mo maging manugang. Maging kapatid na lang, magsama tayo. Mas mahalaga yon kaysa sa lahat. Ang kalokohan mo. Yi Chen-gej. Hindi ba't magsosorry ka kay Miss Lin? Bakit hindi ka pumasok pagdating sa pinto? Hindi naman talaga kailangang mag-sorry. Tara, uwi na tayo. Talagang uwi ka sa Longcheng. Hindi ka ba magmimiss sa Kin? Ano ba yan? Hindi naman ako magpapakalayo. Malapit lang naman ang 2 lungsod natin. Pwede ka naman bumisita sa akin. Yung, Kin, ano yun? Guwapo ba? Anong arranged marriage? Hindi naman ako prinsesa. At hindi rin siya prinsipe. Ay, bahala na. Wala na akong makakasama. Kahit anong mangyari, hanggang 2:00 ka dapat dito ngayon. CJ, Ang bait mo talaga, King Meng, Tara. Kuya, bakit nandito ka? Atya, sabi mo marami tayong kasama. Sinama ko si Kuya Ichen. Surpresa, di ba? Hindi mo na kailangang magbayad ngayon, gago. okay lang. Nandito na rin naman ako. Uuwi na rin naman ako sa susunod na araw. At nakalimutan ko na rin ang mga nangyari. Ituring na lang natin itong pagkikita ng magkaibigan. Mabuti naman kung okay lang sa'yo. Tara na. Ito, tagay natin para kay Binibining Lin. Sana gumaling na siya. Salamat sa inyong lahat. Ako na. Mukhang talagang blessing sa akin na makalimutan ang alaala na yun. Para sa akin, tunay na biyaya ito.
Ito naman, kagay ulit para kay Binibining Lin. Sana ligtas siya sa biyahe. At maayos ang landing. Safe travels. Ingat sa biyahe. Alis ka sa Jiangcheng? Magto-travel ka? Sa susunod na linggo, uuwi na ako sa Longsheng. Heto, pangatlong tagay para kay Binibining Lin. Sana masaya ang bagong buhay niya at madaming anak. Maligayang kasal. Salamat. Ano? Yichen. Binibining Lin, magdis tayo. Maligayang kasal. Talaga bang ganap na niya akong nakalimutan? Natalo ka. Sabi ko, 3 baso kapag natalo dito. Hindi na talaga kaya, pwede na lang penalty. Penalty. Truth or dare? Truth or dare? Truth or dare? CJ. Truth na lang. Sabihin mo, sa buong buhay mo, ano ang pinakamalalim na relasyon mo? Ang pinakamalalim na pag-ibig sa buhay ko. Alam na siguro ng lahat dito. Yun ay, ang kuya ng best friend ko, sabi nila love at first sight daw. 5 taon akong nagpahiya sa sarili ko. Para lang mapansin niya. Nung bata ako, bagsak pa ako sa essay. Pero nakapagsulat ako ng 100 love letter para sa kanya. Lahat ng litrato niya, puno ang phone memory ko. Pinipili ko. Pero walang matanggal kahit isa. MS Lin, pareho pala tayo ng pinagdadaanan. MS Lin, talagang pareho tayo ng sitwasyon. Nagawa ko rin ang lahat ng kalokohan para sa isang lalaki. Hanggang sa maging tanga ako, naghanap ako ng kahit sinong tao para magpanggap na fiyan ko. Para lang mainis siya. Lin Qingmeng. Magaling ang pag-arte mo ngayon. Muntik na kitang maloko. Anong Yichen? Ika si MS Lin. Wala kaming relasyon, simula sapul. Siya lang ang nag-isip noon. Nagpapangga. Alis na tayo. Tumigil ka. Alam mong best friend ko siya. Bakit mo siya pinahiya sa harap ng lahat? Wag na, si Yaoya. Wala ayun. Alam mo ba? Ayoko sa ugali mong akala mo alam mo lahat. Noon pa, dahil iniwan mo siya. Pagkatapos mauntog, tuluyan na siyang. Tama na. Ayoko nang makinig sa script nyo. Kung may bumangga sa kanya, dun siya lumapit. Anong kinalaman ko, sabi ko sayo. Kahit 100 beses pa pumili. Papaalisin ko pa rin siya. Paasunduin si Sui Rui. Naiintindihan mo ba? Kung sa tingin mo kasalanan ko to. Pakiusap sa susunod. Lumayo ka na lang sa akin. Umupo ka. Kanina, nung nag-aaway kayo. Parang nanonood lang ako ng short drama. Qingmeng, iti ng ina mo. Nanay, huwag kang mag-alala. Natapos ko na ang turnover. Naiship ko na ang mga gamit. Magre-resign na ako.
Boss Lan, matagal nang hindi nagkita. Meng, hindi ka ba nasa bakasyon? Bakit bigla kang magre-resign? Uwi na ako. Sa Long City na ako magtatrabaho. Noon, para lang kay Zaoi Chen. Ang hirap ng pinagdaanan ko. 5 taon ako dito sa opisina. Para lang batiin siya tuwing umaga. At tawaging Boss Zhao. Ngayon, nakalimutan ko na ang nararamdaman. Pag tiningnan ko ang sarili ko, nakakatawa pala talaga. Sayang naman, inatasan lang kami ng chairman na mag-nominate ng creative director. Halos lahat sa departamento. Ikaw ang ininominate, Meng. Kung mag-stay ka, siguradong igagalang ka ng kumpanya. Pag-isipan mo muna. Sage, isusulat ko na itong application. Salamat, Boss Lan. Supervisor Lin, saan ka galing? May meeting daw. May importanteng i-anunsyo. Siguradong tungkol sa paghirang ng creative director. Supervisor Lin, sa tagal mo sa kumpanya, ang dami mong naipanalong award, ikaw na talaga ang creative director. Naman, kahit hindi awards ang pag-usapan, sa performance pa lang, ikaw na talaga, Supervisor Lin. Supervisor Lin, mali, Director Lin. Congrats sa promotion. Huwag mo kaming kalimutan, libre mo kami sa kainan. Hindi naman ganun kahalaga kung sino ang maging supervisor. Pero, lilibre ko talaga kayo. Siguradong pupunta kayo. Sage, Meeting na tayo. Umupo na kayong lahat. Go, Director Lin. ipapakilala ko sa inyo ang bagong kasamahan. Sui Rui. Lin Qingming. Huwag kang magdulot ng problema. Alam na siguro ninyong lahat ang agenda ng meeting. Ang meeting na ito ay para mag-anunsyo ng bagong creative director ng kumpanya. Boss Zhao, inirekomenda namin. Say Lin Qingming bilang creative director. May napili na ang kumpanya para sa posisyon. Boss Zhao, pwede bang magsalita? Salamat sa pagtitiwala ng kumpanya. Nakasalamuha ako ng maraming proyekto. Malaki ang naging pag-unlad ko. Mahuhusay ang mga katrabaho, nagtutulungan kami. Na-overcome namin ang isa't isang hamon. Naging masaya ako sa bawat sandali. Nakasama ang Zhao Group. Dahil sa tiwala ng mga katrabaho, ako'y inirekomenda bilang direktor. Nais kong ipahayag sa lahat. Si Lin Qingming. Ang posisyon ng director ay nakadepende sa karanasan at tenure. Walang saysay ang dami ng dial na nagawa mo. Ang susunod na business strategy ng Zhao Group ay nakatutok sa overseas, kaya nagpasya akong maglagay ng may experience sa abroad. Bilang creative director, Ito'y isang parachute appointment. Boss Zhao, ang chairman dati, ay hindi naman nabanggit ang overseas market. Ang overseas expansion ay pinag-usapan namin ni General Manager Sui kagabi. May plano akong ipadala sa iyo. Ako si Sui Rui. Graduate ako ng Paris Design Institute. Nanalo ako ng silver sa European Design Competition. Ang kanyang credentials ay pang-intern lang. Sana magtulungan tayo sa trabaho. Kung wala nang sasabihin, ang meeting na ito ay Boss Zhao. Naniniwala kaming mas karapat-dapat si Supervisor Lin kaysa kay Miss Sui. Para maging creative director,
dahil sa kanyang resume at karanasan. Si Sui Rui at si Lin Qingmeng ay pareho kong kilalang mabuti. Ang galing at pananaw ni Sui Rui ay hindi kayang pantayan ni Lin Qingmeng. Maraming ngang proyekto si Supervisor Lin. Pero iyon ay dahil sa matibay na pundasyon ng Zhao Group. Kung ang mga proyektong iyon ay kay Sui Rui, naniniwala akong mas maganda ang kanyang magagawa. At mas mabuti pa, kung walang tutol, ang posisyon ng direktor ay kay Miss Sui Rui na. Tapos na ang usapan, dismissed. Boss Zhao, may dokumento na kailangan ng pirma mo. Anong dokumento yan? Resignation letter? Sino ang aalis? Yi Chen. Bigla akong pumasok sa management, nagdulot ba ito ng abala sa'yo? Kung hindi, Huwag kang mag-overthink. Alam ko ang kakayahan mo, huwag kang masyadong ma-pressure. Tutulungan kita. Yemem. Lahat ba kayo ay nakapirma na? Opo, kulang na lang ang pirma ninyo. Supervisor Lin, okay lang ba kayo? Ate Meng, huwag kang magalit. Yung galing sa di kilalang university, mga dayuhang master's degree na babaeng manloloko, hindi nila tayo kayang kontrolin. Uminom lang ng konting dayuhang kaalaman sa abroad, hindi na makayanan. Bumalik ito gustong mangibabaw sa atin. Supervisor Lin, kung gusto mong gumulo, suportado kita. Worst case, mag-resign na lang tayo, King Meng. Tapos na ang proseso. Salamat, Ate Lan. Sa totoo lang, kahit ibigay sa akin ang creative director position, hindi ko rin kaya. Kahapon pa, nagpasa na ako ng resignation. Bago pa ang meeting, kumpleto na ang lahat ng proseso. Supervisor Lin, talagang iwan mo na kami? Sa mga nakaraang taon, salamat sa inyong pagmamahal. Masaya akong nakasama kayong lahat. Pero walang panghabang buhay na samahan sa mundo. May kanya-kanya tayong daang tatahakin. Mamayang gabi, huwag kayong umalis, libre ko kayo ng masarap na pagkain. Kumain kayo ng gusto nyo, huwag magtipid, order lang ng order. Supervisor Lin, kahit anong mangyari sa hinahara, kaibigan kita. Sa susunod na pagkikita na lang. Ingat ka, Supervisor Lin. Bumalik ka minsan para bisitahin kami. Salamat sa inyong lahat. Mas magaling ka pala kaysa sa inaakala ko. Mukhang may problema ang paningin ko sa tao. Huwag kang ganyang parang may kalaban. Wala akong nararamdaman para kay Zhao Yichen. Pero talagang may problema ang paningin mo. Mas mabuti pang huwag mo nang gawin ang mga bagay na tulad nito. Mga pampapansin lang. Nakita mo naman, kahit anong gawin mo sa mga tauhan mo. Ipagkatanggol pa rin ako ni Chen. Maaga kang umalis, baka hindi mo narinig, sinabi ko. Wala akong interes sa creative director position. Tama, hindi ang creative director position ang pinaglalabanan natin. Ang pinaglalabanan natin ay ang puso ni Chen. Ako lang ang gusto ni Chen. Hindi mo ako kayang talunin. Paalam na ako sa inyong lahat. Wala akong pakialam sa iyo, pero may sasabihin ako. Madaling makuha ang posisyon ng creative director. Pero ang mahirap ay panatilihin ito. Lin Qingmeng, huwag kang magsalita ng paikot-ikot. Ang gusto mo lang sabihin, kaya kong agawin si Chen. Pero hindi ko siya mapapanatili, di ba? Tungkol lang ito sa posisyon ng creative director. Hindi ko tinutukoy ang sinuman. MS Lin, dapat mong tanggapin ang katotohanan. Ang dahilan kung bakit ka nanatili sa tabi ni Chen sa loob ng maraming taon, ay dahil kaibigan ka ni Zhaoya. Akala mo ba, mapapanatili mo ang puso niya? Kawa naman si Chen. May kapatid siyang hangal at walang malay. Nakakahiya talaga. Zhao Yichen, alam ba niya na sinasabi mo ito sa kanyang kapatid? Ano ang magagawa niya?
Mahal na mahal niya ako. Kapatid man o hindi, wala siyang magagawa. Pero dapat mong malaman, wala tayong relasyon. Hindi ko palalampasin ang pagsasalita mo sa kaibigan ko. Ano ang magagawa mo? Si Xiaoya, ang tanga, araw-araw naghahanap ng babae para sa kanyang kuya. Akala niya, lahat ay katulad niyang mababa. At tatanggapin ang kahit sino. Akala niya, lahat ay katulad niyang mababa. At tatanggapin ang kahit sino. Noong aalis ka ng bansa, Ang pag-iwan. ay hindi mo sinabi kay Zhao Yichen. Bilang kapatid, si Xiaoya, halos araw-araw pumupunta sa bar para hatakin pa uwi ang lasing na Zhao Yichen. Pero kahit ganon, hindi siya nagreklamo sa akin o nagsabi ng masama tungkol sa iyo. Gusto ko sanang saktan ka para kay Xiaoya. Pero ngayon, hindi na kailangan. Dahil iba ka sa amin. Kaya pareho kayong mga talunan. Nga pala, kahapon si Xiaoya. Nag-away sila ng kuya niya dahil sa iyo. Pero pinatalsik siya ni Chen para sa akin. Ngayon, madali ko lang na ipanalo sa iyo. Pagagaling niya, dahan-dahan kong ayusin yan. Ikaw ay nangahas na saktan ako. Suirui. Lin Qingming, ano na naman ang pinagkakaabalahan mo? Kung may mangyari man kay Suirui, hindi kita patatawarin. Lin Qingming, lalong lumalala ang ugali mo ngayon. Hinampas mo pa si Suirui, ang tapang mo. Hindi mo man lang tinanong kung bakit kami nag-away. Diretso kang humusga. Nakita ko mismo, ikaw ang unang nanakit sa kanya. Kahit anong kalokohan mo noon, kinaya ko. Ngunit para lang sa posisyon ng isang direktor, kailangan mo bang manakit? Kaya. Yan ang sinabi niya sa'yo. Naniniwala ka? Anong dahilan para hindi ako maniwala kay Suirui? Anuman ang sabihin niya, buong tiwala akong naniniwala. Bless you. Kaya narito ka para husgahan ako. Bakit hindi mo tanungin? Kung ano ang salaysay. Nang api sa paningin mo. Lin Qingming, wala akong oras para makipag-away sa'yo. Ngayon na. Sumama ka sa akin para mag-apologize kay Suirui. Zhao Yichen, hayop ka. Ano ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Nasugatan ang braso ni Qingming. Zhao Yichen, anong pinagkakaabalahan mo? Pumasok ka sa kwarto para saktan ang pasyente. Xiaoya, huwag kang magsinungaling. Pinapasundo ko lang siya para mag-apologize kay Suirui. Sinira niya ng ganun si Suirui. Kadiri, nakita ko ng sarili kong mga mata. Ikaw ang nang-api kanina. Qingming, bakit kanya sinaktan? Ayaw sakin ng kapatid mo. Kaya ako sinaktan. At sinabi pa niyang dapat daw akong mawala sa Jiangcheng. Gagamitin ang kapangyarihan ng pamilya Zhao para puksain ako. Ayos, Zhao Yichen. Mukhang mayabang ka na ah. Ang dangal ng pamilya Zhao. Sinira mo. Maghintay ka. Uwi ako ngayong gabi. Para isumbong kay Lolo. Sage, Ayaw ka nagulong sa akin. ang leksyon. Uwi na ako at i-check ang CCTV. Kapag nakita ko ang matibay na ebidensya, tingnan natin kung ano pa ang masasabi ninyo. I-check mo. Sino ba si Qingming? Hindi ko ba alam? Walang dahilan para makipag-away siya. Ilang taon mo na siyang kilala. Nakita mo na ba siyang makipag-away? Hindi naman siya nag-aral sa abroad. Saan galing ang kabastusan? Tandaan mong i-check ang CCTV. Kung hindi mo gagawin, maging kapatid na kita. Qingming, masakit pa ba? Bakit ka ba bigla-bigla? Wala kang katulad ko. Kung mananatili ang mga bubog sa sugat, tapos ka na. Hindi na masakit, maliit lang na sugat. Sige, sabihin mo sa akin, anong pakiramdam? Nang sampalin mo ang mukha ni Suirui. Ano? Naglakas loob siyang magsabi niyan. Bakit hindi mo siya sinampal? Hindi pwede. Paglabas mo, kukuha tayo ng sako at ulitin natin.
Bakit ka ba bigla-bigla? Wala kang katulad ko. Tingin ko, hindi mo kaya. Hindi mo siya kayang talunin. Ikaw. Baliin ko na rin ang isa mong braso. Si Aoya, pero kapag gumaling na ang sugat ko, hindi na kita makakasama paglabas. Kailangan ko nang bumalik sa Longsheng. Sabi sa bahay. Tapos na ang confidentiality agreement ng pamilya Qin. Pinakawalan na sila ng bansa. King Meng, kasalanan ko lahat. Kung nagkatuluyan kayo ni Zhao Yichen, hindi mo kailangang magpakasal ng arrange. Anong sinasabi mo? Paano naging kasalanan mo ito? Wala tayong dalawang nagkamali. Si Aoya, aalis na ako. Alagaan mo ang sarili mo. Sa araw ng kasal ko, dapat kang pumunta. King Meng. Ang flight papuntang Longsheng, magsimula nang mag-check-in. Pumunta sa gate 1. Para mag-check-in at sumakay. King Meng. Ikaw na lang ang mag-isa sa susunod na daan. Pag-uwi mo, tumawag ka sa video. At tandaan mo, ipadala mo sa akin ang larawan ni Qin Xiao. Pero kung pangit siya, huwag mo nang ipadala. Baka magkaroon ng imahe sa utak ko. Pag-uwi ko, i-check ko talaga ang CCTV para mabigyan ka ng hustisya. Sa totoo lang, hindi na mahalaga sa akin ang mga ito. Dahil si Zhao Yichen. At ang mga sakit na ibinigay niya sa akin. Nakalimutan ko na ang lahat. Kung hindi lang dahil sa araw na iyon. Narinig kong minura ka ni Sir Rui sa harap ko. Hindi sana ako makikipag-away sa kanya. Baka nga binati ko pa sila. Si Aoya, aalis na ako. Ingat ka. Zhao Yichen. Alis na si King Meng sa Jiangcheng. Sigurado ka bang hindi ka mapapaalam? Ano? Anong nangyari kay Yichen? Shaoya. Yung pakit at pa-hard to get niyong laro. Ilang bises na namin yan napanood. Abala ako ngayon. Wala akong oras sa inyo. Tawag ba ni Xiaoya yan? Wala yan, huwag mo na pansinin. Maaming kailangang ayusin sa proposal na to. Kausapin mo ulit si Supervisor Chen. Sage. Paumanhin, naka-off ang teleponong tinatawagan ninyo. Nanay, tatay, hindi ako magpapakasal sayang. King Xiaong yan na hindi ko man lang nakita. Anong klaseng tao ba yung bigla na lang umalis? At nawala ng ilang dekada? Hindi ako basta-basta magpapakasal. Sa taong hindi ko kilala. Meng Meng. Hindi namin pinipilit kang magpakasal. Ayaw lang namin na nakikita naming nakatutok ka lang sa kanya, kay Zhao Yichen. Hindi namin alam kung mabuti si Qin Xiao. Pero yung Zhao Yichen na yan, talagang hindi mabuti. Nanay, tatay, hindi niyo siya naiintindihan. Meng Meng, sa edad na namin. Marami na kaming nakilalang tao. Kahit anong ibigay mo sa kanya, hindi niya yan pahahalagahan. Huwag muna natin pag-usapan to. Dapat dalawa kayong nagmamahalan. Ikaw lang ang nagbibigay, pero wala kang natatanggap. Hindi ka ba napapagod? Kahit hindi ka pagod, nasasaktan naman. Ang puso namin. Meng Meng. Meng Meng, nakauwi ka na. Meng Meng. Meng Meng. Totoo palang nakauwi ka. Akala ko nung tumawag ka, nagbibiro ka lang. Hay naku, buti naman nakauwi ka na. Okay na yan. Basta nakauwi ka. Kaya ikaw at yang si Zhao Yichen na yon. Ma, yung tao na si Zhao Yichen. Parang hindi ko na siya maalala ngayon, yung mga bagay tungkol sa kanya. Nakalimutan ko na ng tuluyan. Mabuti nang nakalimutan, mabuti nang nakalimutan.
Yung gago na yon, dapat matagal nang nakalimutan. Kukunin ko ang sapatos, tutulungan kitang manumpas sa masamang tao, para makaganti ka. Ma, dati kasi nagka-love brain lang ako. Ako yung laging nanunuyo sa kanya, hindi niya ako gusto. Hindi rin naman kasalanan niya. Ngayon, hindi ko na siya naaalala, lalong hindi ko siya kayang kamuhian. Kaya wala namang masamang tao sa hinaharap. Magiging estranghero na lang kami. Yung sinabi mo sa akin dati, yung usapang arranged marriage, narinig ko. Pinakawalan na siya ng bansa. Baka naman, nakalaya na siya sa bilangguan. TSK. Huwag kang magsalita ng ganyan. Para bang nagpunta sa bilangguan, yung batang Kin. Magaling na magaling yung tao. Kumusta? Ako si Qin Xiao, kakalabas ko lang. Kanina, pasensya na. Nagbibiro lang ako. Nakalimutan mo na ba? Nagkita na tayo dati. Lin Qingmeng. Sa wakas nagkita ulit tayo. Mga kaklase, ituring ninyong parang sariling bahay ang eskwelahan. Linisin ng mabuti, pagkatapos ng general cleaning, pwede na kayong umuwi. Sige, Saj. May daga. Daga. Takot na takot ako sa daga. Pasensya na, Queen Xiao. Pasensya na. Pupunasan ko. Lin Qingmeng. Naglilinis ang mga kaklase, nagwawalis. Akala mo ba water festival? Sinadya mo. Binasa ang kaklase hanggang ganito. Alang disiplina, alang organisasyon. Ikaw, umuwi ka at magsulat ng 800 salitang paliwanag. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang taon, palagi kitang nakikita sa balita. Talaga? Hindi pwedeng mag-internet sa research base eh. Nag-subscribe ako ng ilang journal. Magaling ka sa maraming magazine. Nakita ko ang mga gawa mo at mga interview. Dati, narinig ko sa tito't tita. Tutol ka sa kasunduang ito. Ha? Sa totoo lang, tutol din ako. Sa tingin ko, hindi magiging masaya ang kasal na walang pagmamahalan. Kaya ngayon, narito ka para kanselahin ang kasunduan? Hindi, ang gusto kong sabihin ay, gusto ko munang makipagrelasyon sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Kaya ngayon, narito ka para i-cancel ang kasal? Hindi, ang gusto kong sabihin. Gusto ko munang makipagrelasyon sa'yo. Pwede ba kitang ligawan? Pasensya na, pupunasan ko yan para sa iyo. Ganyan ka rin dati. Pasensya na, hindi pa ako nakaranas ng relasyon dati. Hindi ako iba. Hindi naman natakot. Medyo diretsahan lang ang sinabi mo. Mas mabuti ba kung diretsahan ako? Tingnan mo. May gusto ako sa'yo, kaya gusto kitang ligawan. Kung wala akong gusto sa'yo, sasabihin ko ng diretso sa'yo. Para hindi masayang ang oras nating dalawa, di ba? Bakit ngayon mo lang naintindihan ang simpleng bagay na yan? Pasensya na. Oh, nga pala. Kanina narinig ko kay tita, gusto mong magtrabaho sa Longchen. May kumpanya akong itinatag, kailangan ng creative director. Kung pwede kang dumating, malugod kitang tatanggapin. Kin Group. Pumayag ka na. Ano? Kailangan kong pag-isipan ang tungkol sa trabaho.
Tinatanggap ko ang trabaho pero hindi pa ang relasyon. Ganun lang ba talaga kasimple ang pagsasabi? Salamat sa pagsali sa Kin Group. Naku naman. Startup company ito. Lin Kingmeng. Narito ka na. Si Merlin ito, dalhin mo siya sa opisina niya mamaya. Halika, ipapasyal kita sa kumpanya. Ang mga pinag-aralan ko sa Research Institute nitong mga nakaraang taon. Tungkol sa materyales, medyo espesyal ang material na ito. Ang pangunahing layunin ng aming kumpanya ay gawing pamalit ang material na ito sa maraming artesano. Tulad ng relo at alahas. Kailangan ng aming kumpanya ng isang mahusay na creative director. Sana ay kaya ko. Tiyak na kaya mo. Director Lin, narito ang opisina ninyo. Lin Kingmeng. Pwede bang mag-dinner tayo ngayong gabi? May lakad ako ngayong gabi, medyo hindi pwede. Boyfriend, Hindi. Mauna na ako. mabuti naman kung hindi boyfriend. Sui, ito ang mga ipinasa ng design department para sa quarter na ito. Product design drawings. Kailangan ko bang tingnan ang lahat ng ito? Naka-attach na ang draft ng mga revisions ni Manager Chen. Kailangan mo lang tingnan ang mga ito. Okay na, medyo malinaw naman. Tingnan ko lang ang final approved version. Alisin mo na. Pero kailangan mong mag-approve. Noon, si Supervisor Lin. Si Lin Kingmeng gusto niyang magpakasakit. Sarili niyang desisyon yun. Kung si Supervisor Chen ang nagbigay ng mga revisions, gawin ninyo. Kung hindi alam kung aling version ang mas maganda, gawin ninyo lahat. Kung hindi matapos ngayon, overtime ang buong department. Sage. Ang bilis mo, Xiaoli. Aling version ang pinili ni Sui? Sabi niya, sundin namin ang gusto mo. Gawin lahat ng version. Gawin lahat ng version? Ang daming proyekto. Wala bang isa o dalawang napili? Dose-dose ng produkto. Siya ang director, hindi siya pumipili. Hanggang kailan natin ito gagawin? Hindi ko na kaya. Halatang walang alam ang babaeng yon. Hindi ko alam kung ano ang nasa utak niya. Double na ang trabaho ko ngayon kaysa dati. Tuwing magre-report ako sa kanya, napapagalitan ako. Ayaw na ako. Ayaw na rin ako. Pahirap ng pahirap ang trabaho. Konti ng konti ang recognition. Sumali kami sa competition kasama siya. Hindi man lang nakapasok sa finals. Ngayon, pinagtatawanan na lang tayo ng lahat. Siege, ayaw na rin ako. Mag-walk out na tayong lahat. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Huwag na magtrabaho. Huwag na magtrabaho. Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Anong pinag-aawayan ninyo? Ang ingay. Nasaan si Lin Kingmeng? Lin Kingmeng? Boss Zhao, ano po ang sinasabi ninyo? Nag-resign na si Lin Kingmeng. Ano? Nag-resign? Pinirmahan ninyo mismo ang resignation report ni Lin Kingmeng. Resignation report. Pirma. Kuya Yichen. Kuya Yichen, galit ka ba? Sa tingin ko lang, tamad talaga sila sa araw-araw. Gusto ko lang iangat ang kakayanan nila. Pero hindi ko inaasahan. Na mahina pala ang kanilang pagtitiis, ayawan agad. Suirui, alam kong galing ka lang sa ibang bansa. Hindi ka pa sanay sa bilis ng trabaho dito. Trabaho mo ito, hindi tama na ipasa mo sa iba. Kahit hindi ko inaasahan, nakatulad mo si Lin Kingmeng, na makakapag-angat ng kakayanan ng iba, pero umaasa ako, na sa iyong pandaigdigang pananaw, makakapagdala ka ng ibang pagbabago sa grupo. Kuya Yichen, maniwala ka sa akin. Kaya ko ito. MM.
Mabuti nga at umalis siya, di ba? Pero bakit kapag tinitignan ko ang ulat na ito, parang, gusto kong manapak? Lin Qingming, ngayon lang ba? Seryoso ka na talaga? King Meng, nakita ko na ang disenyo mo. Mukhang panalo na naman sa paligsahan. Boss, wag mo naman akong purihin ng ganyan. Hindi madaling manalo ng ginto. Luma na itong gawa ko, o kailang kung hindi mo ayaw. Hindi kita pinupuri ng walang dahilan. Yan ang sinabi ng head ng design department. Kitang-kita naman ang galing mo, ilang araw ka pa lang dito. Sa kumpanya, wala nang hindi nagpuri sa'yo. Salamat sa pagkilala sa akin. Pagkatanggap ko ng bonus, libre ko kayo ng hapunan. Nga pala, may auction sa Sabado ng gabi. Sasama ka ba sa akin? May sorpresa ako para sa'yo. CJ, Sandali. Sasamahan kita. CJ, Ano? Magpakasal? Sa pamilya Qin? Si Qin Xiao, hindi ba siya? Nawawala na matagal na? Sabi ng kaibigan ko, iniwan niya ang pagiging mayaman. Nawala sa loob ng 10 taon. Nagpakulay ng buhok, parang nakapatay pa ng tao. Huwag kang magsinungaling sa akin. Masama ba ang loob mo? Nagsisisi ka bang pinaalis si King Meng? Tingnan mo, ito ang relong dinisenyo ko para sa iyo. Gusto mo ba? Lin Qingming, wala ka bang ginagawa sa trabaho? May oras ka pa para gawin to? Sinisiguro ko, hindi naman naabala ang trabaho ko. Ginawa ko to sa sarili kong oras. Subukan mong isuot to lang to sa buong mundo. Isang piraso lang to sa buong mundo. Lin Qingming, wala akong oras para maglaro. Sobrang busi ko talaga. Pero weekend naman ngayon. Wala akong weekend. Pinapunta mo ako rito sa pamamagitan ni Xiaoya para lang sumakay sa nakakainip na merry-go-round kasama mo, tapos ibibigay mo tong relo sa Qin, di ba? Alam mo ba, dahil sa ginawa mo, ilang report ang hindi ko nabasa? Pasensya na, akala ko kasi. Magugustuhan mo tong relo. Yichen, Kung gusto mong maglaro ngayon, sasabayan na kita. Akala ko maliit lang tong action. Nakita ko pa si Ginoong Zhao. Sino bang hindi kilala si Ginoong Zhao? Ang pinakamagaling sa mga kabataan. Sana tulungan mo kami sa pakikipagtulungan sa Zhao Corp. Masyado kang mapagpakumbaba, Ginoong Wang. Ginoong Wang, kung makikipagtulungan ka sa Zhao Corp, magiging pinakamalaking kliyente ka namin. Hahaha, anong pinagsasasabi mo? Binibining Sui. Akala ko maliit lang tong action. Nakita ko pa si Ginoong Qin. Sino bang hindi kilala si Ginoong Qin sa Longcheng? Ang pinakamagaling sa mga kabataan. Ginoong Qin, sana'y mabigyan mo ng pagkakataon. At tumunta sa EIE Lounge. Hindi na, may mahalagang bagay ako ngayon, usapang negosyo. Sa susunod na lang. Matagal na kitang hinahangaan, Ginoong Qin. Unang pagkikita, Ginoong Zhao, sana'y tulungan mo ako. King Meng. Ang swerte naman. Magkakilala kayo? dati ko siyang boss, hindi naman kami close. Lin King Meng. Talagang mapagtanim ka. Kahit uminya na to, ibabalik mo sa akin? Qing Meng, ito ba? Bagong boyfriend mo? Qing Meng, ito ba? Bagong boyfriend mo? Anong pakialam mo? Wala naman talaga, pero... Nung panahong hinabol mo si Chen ng todo, natakot ako baka hindi mo pa siya makalimutan. Pero ngayong nandyan na si Emarkin, medyo kampante na ako. Miss, parang masyado kang nagmamaganda. Ang gusto mo, hindi naman lahat gusto. At kahit dati mo gusto, hindi naman forever. Ano sa tingin mo, Yin and Zhao? Lin King Meng. Hanggang kailan ba ang drama mo?
Pasensya na, alis na tayo. Simula na ng action. Unang item, Gawa ng Italian designer na si Carlo. Spring Dream necklace, ang bato nito. Pangunahing Pigeon's Blood Ruby, starting bid, 300,000. gusto mo ba? Si Carlo. Ang idol ko sa teknike. Spring Dream na ito, pinakamaganda niyang gawa. Pero mahal ang 300,000. Mas okay na lang tumingin ako ng sketches. 600,000, 600,000. Wag, hindi ko talaga gusto. 600,000 ang offer ng ginoong ito. Magaling ang mata mo, sir. Kulang sa league ng girlfriend mo. Ang necklace na ito. May mas mataas pa ba? Nagbid na siyang Masterkin. Sino pa ang magtataas? 600,000. Para mapangiti ang dalaga, hindi naman pala boring. Si panganay ng mga kin, gaya ng sabi ng iba. Nga. Boss. Sa tingin ko, sayang lang ang pera. Handicraft lang ito. Maganda ang teknik, pero hindi worth it ang presyo. At overpriced na ang 300,000. 600,000, una. Boss pa rin tawag mo sa akin. Ayaw ko ng tawag na yan. Nagbigay ako ng mamahaling regalo. Akala ko friends na tayo. 1,000,000. 1,000,000 ang offer ng ginoong ito. Pasensya na, yung Masterkin. Gusto ko rin ang necklace na ito. At ang necklace na ito, bagay sa gown ni Suirui ngayon. Pabayaan mo na sa akin. Okay lang sa'yo, di ba? Interesting. Mag-aaway ang mga Zhao at Kin ngayong gabi. Hindi naman, mukhang magkasundo naman sila. Bobo ka, may tangang sumalo na. Tumatawad ka pa. Gusto ko ang tawag na yan. Ginoong Zhao, 1,000,000, unang tawag. 1,000,000, pangalawang tawag. 1,000,000, pangatlong tawag. Binabati kita, Ginoong Zhao. Sa unang item ng subasta. Salamat, Kuya Yichen, gusto ko ito. Mukhang nanalo ang mga Zhao ngayon. Halatang hindi interesado si Kin sa kwintas. Tumawad lang ng isang beses. Pero parang nag-agawan sila sa pansin. Sunod, pangalawang item ng subasta. Relong panlalaki, Mountain Residence ang pangalan. Sobrang collectible. Ako ang nagdisenyo nito. gusto mo ba? Ang simula ng tawad ay 1,000,000. Ngayon, ipapataas ko ang presyo. Ng aking chief designer. 2,000,000. Ikaw ang nagpasa para isubasta. Normal lang sa industriya. 2,000,000 at 60,000. Nag-away sila ngayon. Bakit ganyan si Ginoong Zhao ngayon? Nakipag-agawan kay Kin. 3,000,000. Pasensya na, Ginoong Zhao. Gusto ko talaga ito, hindi ko ito ipagkakait. 5,000,000. Yichen, tama na. Sa tingin ko, hindi ito nagkakahalaga ng 10,000. Baguhan lang ako, hindi naman ganyan kabigat. Promosyon lang, huwag kang mag-alala sa pera. At dapat pa nga tayong magpasalamat. Sa tulong ni Ginoong Zhao, mas masigasig pa siya kaysa sa mga tauhan ko. Ling Qingmeng. Sobrang galing mong umarte. 5,000,000 na ang tawad ng Ginoo. May mas mataas pa ba? 10,000,000. Nag-aaway talaga sila. 10,000,000 para saan? Medyo padalos-dalos ang batang Zhao. Sumalungat sa mga kin sa Longcheng. Hindi ba kamatayan yon? Sinindihan ang ilawan. Nababaliw na, may problema talaga.
Sa Oichen, magkano ang halaga ng item na ito sa auction? Hindi mo ba alam? Ling Qingmeng, nandito ka rin pala. Bakit? Naglagay ng heavenly lamp si Chen para sa akin. Hindi mo na matiis, di ba? Sa Oichen, ang disenyo ko ito. Ginagawa ito ni Qin. Para lang pataasin ang brand value. Bakit ka pa? Ling Qingmeng. Di ba sabi mo dati? Na one of a kind ang relong ito, sa buong mundo. Isa lang ito. Ling Qingmeng, huwag kang mag-assume. Pinapataas ni Qin ang brand, ginagawa rin namin yun. Kakapirma ko lang, ang copyright ng disenyong ito ay pag-ari ng Zhao Group. Habang tumataas ang presyo nito sa auction, lalong sisikat ang pangalan ng Zhao Group. At ang designer ng produktong ito, ako yun. Ginawa ko ang disenyong ito sa personal kong oras. Hindi ko isinumite sa kumpanya. Wala kayong karapatan gawin ito. Meron talaga kaming karapatan gawin ito. Lahat ng nagawa mo habang empleyado ka. Pag-aari ng kumpanya. Ang item na yon ay illegal. Magkano ang inambag namin? Yon ang dapat ninyong bayaran. Ang item na yon ay illegal. Magkano ang inambag namin? Yon ang dapat ninyong bayaran. Qingmeng, Pasensya na, ako. Ginoong Zhao. Ginamit mo ang ganitong paraan sa isang babae. Hindi ba masyadong mabigat yon? Malaking grupo naman ang Zhao. Bakit pa kailangan baliktarin ang katotohanan ni Boss Zhao? Qin Xiao. Tinutulungan mo ang girlfriend mo. Tinutulungan ko rin ang girlfriend ko. Pareho tayong gumagamit ng paan. Mali ang galaw mo, huwag kang magreklamo. King Xiao, magre-resign ako bukas. Hindi ko hahayaang dahil sa pagkakamali ko ay madamay ang Qin Group. Isang maliit na bagay lang to, paano makakaapekto sa Qin? Akala mo ba wala kaming legal team? Hindi ako galit dahil dito, kundi para sa'yo. Hindi ka nararapat dito. Sa Oichen noong una, palagi kang nakakapit sa kanya. Ako ang may kasalanan. Itong pangyayaring ito, ituring mo na lang na aral para sa akin. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Maghiwalay na tayo ng landas. Mabuti. Isang milyon lang yan, huwag kang mag-alala na parang nagwakas na ang mundo. Sige na. Basta umalis ka sa King Group. May iwasan mo ang 1,000,000. Pero ayaw kong iwasan yon. Huwag kang tanga. 1,000,000 yon ah. Sa tingin ko, siya ang tunay na tanga. 1,000,000 lang, tapos tuluyan ka na niyang itinakwil. Hindi niya yon intindihin. Magsisisi siya. Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Maghiwalay na tayo ng landas. Kuya Yichen, samahan mo akong uminom, pwede ba? Suirui, ang ginawa ko ba ngayon? Medyo sobra na kaya? Kuya Yichen, dati hindi ka naman ganyan kaurong-urong. Hindi kaya. May nararamdaman ka sa ngayon. Si Qingmeng, may gusto ka ba sa kanya? Si Lin Qingmeng. Matapos siyang umalis. Tunay ngang mas tahimik na. Kuya Yichen, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin ngayong gabi. Gusto ko talaga ang kwintas na ito. Pagkatapos nating umuwi sa bansa, hindi pa tayo nagkakasamang mabuti. Ngayong gabi. Hayaan mo akong magpasalamat sa'yo, pwede ba? Simula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. May gamot ang alak na to. Suirui, binigyan mo ako ng droga? Kuya Yichen, ako, natatakot lang akong mawala ka. Hindi mo ba sinabing mahal mo ako? Naghintay ka ng 5 taon para sa akin. Pero, ngayon nandito na ako.
Bakit ayaw mo pa ring makipagbalikan sa akin? Dahil ba yon sa babaeng yun, si Lin Qingmeng? Sui Rui. Hindi mo pa rin talaga naiintindihan kung bakit tayo naghiwalay. Hindi ko naiintindihan. Ikaw ba naiintindihan mo? Totoo bang ganoon ka katapat sa sinasabi mo? Masisiguro mo bang nang nililigawan ka ni Lin Qingmeng, hindi ka na-enjoy kahit kaunti o walang bahagya man lang na pagkagusto? Zhao Yichen. Hindi ko siya kailanman nagkaroon ng kahit anong pakiramdam. Qingmeng. Nandito ka na, Qingmeng. Zhao Yichen, ano ang nangyari sa'yo, Zhao Yichen? Qingmeng. Ang tamis, alisin. Masyadong maanghang din, hindi pwede, Qingmeng. Huwag kang umalis. Okay lang kung mapait. Qingmeng. Qingmeng. Kuya, ano bang panaginip yan? Bakit may tamis, asim, pait? Uminom ka ng tubig. Anino ka ba nakipag-inuman kagabi? Bakit ganyan ka? Bakit ka napadpad sa Longcheng? Ikakasalang kaibigan ko, hindi ba ako pupunta? Anong sinabi mo? Hindi ba malinaw? Kagabi sa panaginip mo. Ilang daang beses mo tinawag si Lin Qingmeng? Mag-i-engage na siya ngayon. Pinuntahan ka para sa CCTV mo, kung pumunta ka noon, para humingi ng tawad. Nasaan siya ngayon? Nasaan? Yung CCTV. Nasaan ang engagement party? Sa Qin family, lahat ng mayayaman sa Longcheng ngayon, pupunta sa engagement party. Impossible. Nagkakasabot kayo para lokohin ako. Kahapon lang nakita ko silang dalawa. Si Qingmeng at Qin Xiao. Hindi naman sila ganon ka-close. Magkaibigan sila mula pagkabata. Magkasama mula elementarya. Madali lang magbalik ng dating pakiramdam. Asa ka. Kagabi, tumawag sa Qin si Qingmeng sa video. Nagkamali daw siya, may utang siya sa pamilya Qin. 1,000 bli, di mabayaran, kaya ibabayad na lang sa katawan. Gago. Hoy, magbihis ka muna bago ka lumabas. Serves you right. Qingmeng. Kung hindi ka pa handa, pwede tayong magtagal pa. Ang gaan ng pakiramdam nitong mga araw na kasama kita. At saka, iko-check ka ng bansa para sa Qin. Hindi ako nag-aalala. Sige, sunod sa'yo. Qin Xiao. Ano nang nangyari? Narinig ko sa kaibigan mo na dahil sa pagkawala ng memorya mo kaya. Huwag kang mag-alala. Parang nawala nga ako sa loob ng maze noon. Hindi makalabas. Pero ngayon, nakikilala ko na si Zhao Yichen. Hindi talaga kami bagay. Kahit na maalala ko lahat, hindi na ako magkakagusto sa kanya. Engan. Nang umalis ako sa bahay, magkaklase pa tayo. Pagbalik ko, bumalik ka rin. Sa buhay mo, parang isang segment lang ako. Pero sa buhay ko, ikaw ang pangunahing tauhan mula simula hanggang wakas. Maniwala ka sa akin. Pangangalagaan kita habang buhay. Esan,
Parang napag-isipan ko na tong eksenang to ng ilang beses. Nakasuot ng wedding gown, papunta sa lalaking kasama ko habang buhay. Siguro sa mga pag-iisip ko. Ikaw palagi yung lalaki. Pero, Zhao Chen, nagawa ko na talaga ngayon. Hindi na kita iisipin. Xiaor, ang mahal kong anak. Sa'yo ko na ipagkakatiwala. Tito, wala po kasi sa bansa ang nanay ko ngayon. Kaya mabilis ang engagement party lang muna. Pag nagkita-kita na ang pamilya natin, ako mismo, magpapakasal ulit kami ng buo kay King Meng. Huwag po kayong mag-alala sa buong buhay ko. Hindi ko sasayangin si King Meng. Handa ka na ba? Esan, Huwag kang kinabahan, nandito lang ako sa tabi mo. Ang ganda ng tambalan, para silang ginawa para sa isa't isa. Nga, ang ganda pala ng anak ng pamilya Lin. Bakit ngayon lang natin narinig? Ang pagsasama ng pamilyang Qin at Lin, talagang pantay-pantay. Lalo pang lalaki ang impluensya ng pamilyang Qin ngayon. Ginoong Qin Xiao, handa ka bang? Pakasalan si Binibining Ling King Meng. Sa hirap man o ginhawa. Gusto ko. Binibining Lin King Meng. Nais mo bang pakasalan si Ginoong Qin Xiao bilang iyong asawa? Ano man ang kalagayan, mahirap man o mayaman. Ayaw niya. King Meng, huwag mo siyang pakasalan. Narito na ako. Sumama ka sa akin, pwede ba? Hindi ba't ito ang panganay na anak ng Zhao Group? Bakit siya narito? Nanggugulo sa kasal. Talaga namang walang takot, tong batang to. Mang-abala pa sa Qin family. Malamang pagkatapos nito, patiwarik siyang alis dito. Zhao Chen, anong kalokohan ang ginagawa mo rito? Dati, tanga ako. Ngayon ko lang naisip ng malinaw, ikaw ang gusto ko. Hiwalay na kami ni Suirui. Tanga talaga ako noon. Pinipilit ko pa yung pagiging loyal na imahe. Bulag ako. Hindi kita nakita kahit nandiyan ka. Mula nang umalis ka. Anuman ang gawin ko, may bakas ka. Ginoo, hindi ka welcome na may-ari rito. Lumabas ka na agad. Palayasin. King Meng, isang bises lang. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit anong gusto mo, papayag ako. Itapon niyo siya. Ikaw naman, nak, ayaw mo bang maging masaya ang anak ko? Ito, hindi mo alam. Hindi talaga gusto ni King Meng, yang si Qin Xiao. Nawalan siya ng memorya. Totoong-totoo ito. King Meng, naalala mo na ba ako? Pwede ba? Tama na. Zhao Yichen. Ito ang engagement party ko. Parehong may pangalan ang pamilya natin. Maging disente ka naman. Qin Xiao. Ilang beses mo lang ba nakilala si King Meng? Anong nararamdaman ang meron kayo? King Meng, huwag mo nang gamitin si Qin Xiao para magali sa akin. Susuko na ako ngayon. Susunod na ako sa lahat ng gusto mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Naalala mo na ba ako? Pwede ba? Zhao Chen, noong nakilala ko si Qin Xiao, nag-aaral ka pa lang sa elementarya. Kasama ko siya dahil mabuti siyang tao. Pinakasalan ko siya dahil mahal na mahal ko siya. Wala itong kinalaman sa iyo. King Meng, huwag mo na akong inisin gamit si Qin Xiao. Tinatanggap ko na ang pagkatalo ko ngayon, lahat ng sasabihin mo susundin ko. Ibibigay ko sa iyo lahat. Alalahanin mo lang ako, pwede ba? Zhao Chen, noong nakilala ko si Qin Xiao, nag-aaral ka pa lang sa elementarya. Kasama ko siya dahil mabuti siyang tao. Pinakasalan ko siya dahil mahal na mahal ko siya. Wala itong kinalaman sa iyo. Zhao Yichen. Dapat mong malaman ang limitasyon mo, anong karapatan mo ngayon. Para sabihin ang mga ito dito. Ang dahilan kung bakit hindi ko pinakaalis ka dito ng pwersa. Dahil lang sa respeto sa pamilya ninyong Zhao.
Hindi gaanong malaki ang bigat ng pamilyang Zhao ng Jiangcheng sa akin. Xiao, kung hindi pa siya alis dito, bagbugin mo siya. Hindi. Qin Xiao. Handa akong ibigay ang 2% ng buong kita ng grupo ng Zhao, basta payagan mo lang ako. Natulungan kong maghanap ng doktor para gumaling ang sakit ni King Meng. 2%, Zhao Yichen. Nasiraan ka ba ng ulo? 2% ng lahat ng proyekto ng grupo ng Zhao. Iyon ay halos isang napakalaking halaga na. May utak ba talaga ang presidente ng grupo ng Zhao? Zhao Yichen. Anong tingin mo sa akin si Qin Xiao? Anong tingin mo kay King Meng? Itapon mo lang kung kailan mo gusto, tapos magsisisi ka. Isa ka lang bang laruan na mabibili mo ulit sa tindahan pagkatapos itapon? 2%? Hindi kailangan ng pamilya namin Kin ang kaunting pera mong iyan. Tama na, ang aking pinakamamahal na kayamanan. Pinakawalan mong gamitin dito sa Jiangcheng kahit kailan mo gusto. Tapos ngayon babalik ka. At nawalan na siya ng halos kalahati ng kanyang buhay. Napakaraming hirap at hinagpis ang dinanas niya. Hindi mo na siya maangkin muli. Zhao Yichen, umalis ka na. Malinaw na malinaw ko nang sinabi sa iyo. Wala na tayong utang sa isa't isa. Simula ngayon, tulad ng dati, wala tayong kinalaman sa isa't isa. Bawat isa sa kanilang landas. Ano pang pangangatwiran? Palayasin mo na siya. Palayasin! Palayasin! King Meng! King Meng. Dati, sobrang gusto mo ako. Alam kong nawalan ka ng memorya. Kung hindi, mas matagal pa sana tayo. Bigyan mo lang ako ng huling pagkakataon. Isipin mo rin ang kalusugan mo. Kapag naalala mo na ang lahat, at ayaw mo pa ring makipagbalikan, hindi kita pipilitin. Sige na? King Meng, King Meng. Isang pagkakataon lang. Para sa kalusugan mo, okay? Pwede ba? Isang pagkakataon lang. Hindi pwede. MC, ipagpatuloy mo na ang seremonya. Sage. King Meng. King Meng. Pakinggan mo ako. Binibining Lin King Meng. Nais mo bang pakasalan si Ginoong Qin Xiao? Sa anumang kalagayan, mahirap man o mayaman. Gusto ko. Zhao Yichen, mali pala ang tingin ko sa'yo. Humarap ka pa sa kasal. Zhao Yichen, saan ka pupunta? Hindi mo natakainin ang cake. Saan ka galing? Ang tagal mo. Kinakausap kita. Xiaoya, kapatid kita. Tulungan mo ako. Sabihin mo muna kung ano. Sa pagharang sa kasal, hindi kita matutulungan. Masyado kang pataskol. Gusto kong maibalik ang alaala ni Lin King Meng. Kailangan ko ng tulong mo. Dati, pinagdududahan mo pa na nag-arte lang siya. Ngayon, mas naniniwala ka pa sa akin na tunay siyang nawalan ng memorya. Hindi nagsisinungaling ang mata ng isang tao. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Ang tingin niya sa akin ngayon. Iba na talaga. Kahit na nag-aarte siya noon. Agad kong nakikita. Pero ngayon, talagang nakalimutan na niya ako. Baka mas masaya siya ngayon. Ay sa noong kasama kanya, ako ang minahal niya. May sakit lang siya ngayon. Paano siya magiging masaya sa iba? Ay sa piling ko? Ito. At ito, noong ibinibigay niya sa akin ang mga ito. Sino ba ang nasa isip niyang future? Xiaoya. Gusto ko lang na kapag gising na siya ng malay. Pumili ulit siya. Ano kung Ang pinili niya. ay si Qin Xiao pa rin? Impossible iyon, impossible. Kung ang pinili niya ay si Qin Xiao pa rin. Ako na mismo ang alis. Sige, sugod sa kapatid na katulad mo, kamalasan ko na lang ito. Kapag kinagalitan ako ni King Meng sa susunod, ilalabas ko lahat ng sekreto mo. Aking mabuting kapatid. Inimbitahan mo siya rito. Bakit hindi pa nagre-reply ng mensahe? Ayaw na ba niyang pumunta kahit sa Jiangcheng? Tumawag lang ako kanina, kahit na sumakay pa siya ng Michelle papunta rito. Kailangan pa rin ng 2 oras, di ba? Sobrang kabado ka lang talaga, sabi ko sa'yo. Dati gusto ka ni King Meng. Malamang dahil gusto niya ang pagiging malamig mo.
Kaya mas mabuti kung bumalik ka sa dati mong ugali. At alam mo naman, si King Meng. Hindi na siya yung dating King Meng. Kahit na dumating siya mamaya, kailangan mong maghanda sa isip. Kapag nakapagdesisyon na siya, hayaan mo na siyang umalis. Huwag mo nang hayaan na dahil sa pagiging makasarili mo, maantag pa ang kinabukasan niya. Pumayag na siya. Si Aoya, sabi ko ibibigay ko ng masarap na candy sa mga dating katrabaho para sa kasal. Bakit mo ako dinala dito at saka pinaalis mo pa si King Xiao? King Meng. Huwag mo akong sisihin. Kapatid ko naman siya talaga. Yichen, ito ay regalo para sa iyo, 5 araw ko itong tinahi. Kunin mo, wala akong mapaglalagyan nito. Kahapon uminom ka ng napakaraming alak kasama ang kliyente. Ginawa ko itong munting King Meng. Sana makasama ka niya palagi. Bata ka ba? Naglalaro ka pa ng manika. Yichen, ituring mo na lang itong isang paraan para manatili ako sa tabi mo. Yichen, maaari mo ba akong bigyan ng isang pangako? Kung sakaling mawala ako balang araw. Kapag nakita mo ito, maaalala mo ako. Kahit kaunti lang sana. Gusto mo bang mag-resign? Kung magsulat ka ng report, aprubahan ko. King Meng. Naalala mo pa, di ba? Sinabi ko na sa'yo, nakalimutan ko na ang lahat ng nakaraan. Hindi ko na naaalala, huwag mo na akong guluhin. Ayaw na kitang makita. King Meng. Makinig ka lang ng ilang salita. Ilan lang, sige na. Di mo ba naintindihan ang sinasabi ni King Meng? Ayaw kanyang makita. Ang aming dalawa, huwag kang makialam. Kuya, okay ka lang. Kuya. Umalis ka. Tol, matagal na kitang tinitiis, kahit dito sa Jiang City ito. Kung gusto kitang bubugin, kaya ko yan kahit kailan. King Xiao, nagmamagaling ka pa. Okay lang ba ang kamay mo? Okay lang, sanay na ako sa training dati. Paano naman masasaktan ang sarili ko sa isang suntok? Sinabi mo dati. Kung mawala ka balang araw, ipaalala mo sa akin ito. Ngayon, namimiss na kita. Gumawa pa ako ng maliit na Yichen. Kapag pagod sa trabaho, kasama kita. King Meng, anong nangyari sa'yo? King Meng, naalala mo na ba ako? Yichen. Paano mo ako nakita rito? Kuya Yichen, humihingi ako ng tawad. Mali ako dati, patawarin mo ako, sage na. Kuya Yichen, alam ko na ang mali ko. Ang tagal mo nang naghintay sa akin. Di mo ba ako bibigyan ng isa pang pagkakataon? Ang kapal na mukha mong banggitin yan. Ang tagal kong naghintay, ikaw naman? Huwag makalina, ilang lalaki na ba ang nakasama mo? Ilang bisis ka nang nakipag-live-in? Mabibilang mo pa ba? Pagbalik mo, mabuti ang trato ko sa'yo, ikaw naman? Paulit-ulit kang nanggugulo, sa siya ng opisina. Ininsulto mo ang kapatid ko, siniraan mo si King Meng. Sui Rui. Nakakadiri ka. Zhao Yichen,
Pareho lang tayo. Huwag tayong magsisihan, may mga naging boyfriend ako sa abroad. Lahat yan ay masimula at wakas. Ikaw. Ang tagal mong pinaglaruan si Lin Kingmeng. Nasayang mo ang pinakamahalagang panahon ng buhay niya. Paano ka nakakapagsalita? Ngayon, dito ka pa nagkakalat ng gulo. Nakalimutan ka na niya. Hayaan mo na siyang makalimot ng tuluyan. Ang sarili mo lang ang iniisip mo. Akala mo tama ka palagi. Ang cute mo talagang makasarili. Tama si Xiaoya. May matinding dahilan kaya tayo naghiwalay. Sui Rui. Mula ngayon, suspendido lahat ng posisyon mo sa Zhao Group. Lahat. Pagkatapos ngayon, ayaw ko na kitang makita sa Jiangcheng. Umalis ka na. Kingmeng, tungkol kay Sui Rui, siya. Zhao Yichen. Wala akong pakialam. Wala talaga akong pakialam. Sa anumang nangyayari sa'yo. Kaya huwag mo nang sayangin ang oras mo sa pagpapaliwanag sa akin. King Meng. Naalala mo na ba? Wala. Wala akong naaalala. Qin Xiao. Alis na tayo. Impossible naman, di ba? Siya yun. Di mo nakita yung litrato? Ako nakakita. Siya talaga yan. Itago mo na yan. Kapag nakita ni Boss Zhao, magkakaproblema ka. Anong ginagawa nyo? Boss Zhao, wala po. Pakita mo. Siya ang nagpakita sa akin. Sabi niya, ito raw yung video na nililigawan mong campus crush na si Sui Rui, na nakatira sa ibang bansa kasama ang ibang lalaki. Anong sinasabi mo? Boss Zhao. Baka edited lang yang video. Sino gumawa nitong video? Yichen, anong nangyari? Ang laki ng galit mo. Burahin mo tong video. Sige. Burahin mo na. Alam mo ba, illegal to crimen to. Boss Zhao, nanonood lang naman ako ng video. Anong krimen? Totoo bang girlfriend mo, yung bida? Huwag mo akong takutin. Mag-impake ka na at umalis ka na ngayon din. Sage. Alis na ako. Kahit nagtatrabaho ako sa ilalim mo, isang cuckold, hinahamak kita. Yichen, nasugatan ang kamay mo. Bakit ka ba ganyan ka-impulsibo? Tutulungan kitang magbenda. So, naalala mo na lahat? Mabuti naman. Laging akong nag-aalala na may problema sa utak mo. Ngayon, okay na. Kumpiyansa na talaga ako. Qin Xiao, hindi ka ba nag-aalala? Anong aalalahanin? Na baka iwan mo ako. Kung talagang iwan mo ako dahil naalala mo na lahat, edi ibig sabihin, hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Kaya hindi rin ako magiging malungkot. Huwag kang mag-alala. Totoo, naalala ko na lahat. Pero sigurado na rin ako, hindi na ako magkakagusto sa kanya. Sabi ng doktor, may blood clot ka dito. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Mukhang maayos kitang inalagaan. Umuwi na tayo at magpa-check ulit. Tiyak na nawala na ang blood clot na yan. King Meng. Zhao Chen, ang galing mo talaga. Paano ka nakapasok sa bahay ko? Qin Xiao. Nakikiusap ako sa'yo. Hayaan mo akong makausap si Kingmeng ng ilang minuto. Pasensya na. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga. Mula pagkabata hanggang ngayon. Hindi pa ako nakikiusap sa iba. Ngayon, nakikiusap ako sa'yo. Ilang salita lang, pakiusap.
Zaoy Chen, huwag mo na akong hanapin. Nakikiusap ako, hayaan mo na ako. King Meng. Pakinggan mo muna ako. Alam ko, bulag at tanga ako noon, nasayang kita. Alam ko, parusa sa akin ang lahat ng ito ngayon. Inatanggap ko. Pero hindi peke ang mga pinagsamahan natin sa mga nakaraang taon. Bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Mabigyan ko rin ng kalayaan ang sarili ko. Anong paliwanag ang ibibigay mo sa akin? Bigyan mo lang ako ng ilang araw. Kung hindi ka kumpiyansa, pwede mong isama si Aya. 5 araw lang, okay na. Hindi, 3 araw lang, sapat na yon. King Meng. Alam mo naman, hindi ako yung tipo ng taong nagpupumilit. Gusto ko lang mabayaran ang utang ko sa'yo. Kung si Qin Xiao pa rin ang pipiliin mo sa huli. Magiging masaya ako para sa inyo. Impossible. Zaoy Chen, anong klaseng panaginip ba yan? Fans ko si King Meng. Gusto mo siyang sumama sa'yo ng 3 araw. Mukhang gusto mo ulit masaktan na. Hayaan mo na akong mamatay ng matiwasay, okay? King Meng. Hindi kita pipigilan pero nandito lang ako sa likod mo. Kapag natakot ka, lumingon ka lang. ₱1,000,000 ang ginastos ko para makuha ito. Huwag mong isipin na wala tayong kwentuhan. King Xiao. Gusto kong magpaalam ng formal sa nakaraan kong sarili. Aalis lang ako ng ilang araw. Huwag kang mag-alala. Kapag nagdesisyon na ako, siling King Meng. Hindi na iyon magbabago. Ang kinakatakot ko, hindi ka nga magbabago. Dumating si Manager Lin. Anong Manager Lin? Normal lang na hindi mo alam, kasi bago ka lang. Gabi ang paghabol ni Manager Lin dati sa ating boss. Mukhang nakuha na niya. Inggit ako, nakapangasawa ng mayaman. Tigil muna kayo sa trabaho. Manager Lin, bakit ka nandito? Ate, dito ka ba para bisitahin kami? Zaoy Chen, bakit mo ako dinala sa opisina? King Meng, hihilingin ko sa'yo. Maging Manager Lin ka ulit para sa 1 araw. Pwede ba? Zhao Yichen, naipit ba ang ulo mo sa pinto? Maaga pa lang, pinapunta mo na kami dito ni King Meng. Para lang maging alila mo kami ng 1 araw. Ano tong nangyayari? Na-rehire ba si Manager Lin? Sa akin, yung dating Director Sui, napaka-inutil. 1 buwan lang ang kaya niya. Maliwanag na nagbago na ng isip si Boss Zhao. At pinabalik na si Manager Lin. Mabuti naman, King Meng, bumalik ka na. Sang-ayon ako ng buong puso. Tahimik muna kayo, tapusin niyo muna ang trabaho niyo. Magte-team building tayo mamayang gabi. Zaoy Chen, may sakit ka ba? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Dati, pinaboran ko si Sui Rui. Inilagay ko sa kanya ang posisyon na dapat sa'yo. Ito ang pinagsisisihan kong desisyon. Sa buong propesyon ko. Alam kong 1 araw na pagiging director ay hindi sapat na bayad. Pero King Meng, pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para bang, mula sa simula, tama ang pinili ko. Sige na? Tanga talaga si Zhao Yichen. Hindi ba niya alam na 3 araw na lang siya? Dapat dikit na dikit siya sa'yo. Tapos nawawala pa siya. Pero King Meng, grabe, ang galing mo talaga. Control na control mo si Zhao Yichen. Tingnan natin kung paano siya magyayabang sa kin.
Si Aoya hanggang ngayon. Iniisip mo pa ring nagpapanggap lang ako. Biro lang, kung ganun ka katuso. Hindi kita ipapasok sa pamilya namin. Tangang Kingmeng, dahil simple ka at walang masamang hangarin. Kaya gusto kitang ipakasal sa kuya ko. Pero naging close tayo. Kaya ayoko na siyang ipakasal sa kanya. Si Aoya. Mula nang mawala ang memorya ko. Parang nakalabas ako sa sarili kong katawan. Nakikita ko na ang buhay sa ibang pananaw. Ang pag-ibig hindi pwedeng isang tao lang. Hindi ko kaya noon. Si Zoe Chen ngayon. Hindi rin niya kaya. Naku, si Boss Zhao natin yan. May dalang lunchbox. Kanino kaya yan? Supervisor Lin. Hindi ito pag-aasawa sa mayaman. Ito ay paghahari sa mayaman. Hindi ko inakala. Mukhang mahina si Supervisor Lin. Lagi siyang inaapi tapos pinagluluto pa siya. Bilyonaryong naghahatid ng pagkain. Sino nagsulat ng script na to? Tada. Love lunch, Yichen. Sabi ni Xiaoye, hindi ka na naman kumakain. Tingnan mo ang ginawa ko para sa'yo. Spare ribs. Ang sabaw ng manok, perfecto. Ang luto mo, kahit pulubi sa kalsada, baka ayaw kumain. Lin Kingmeng, pwede bang magkaroon ka ng sense of boundaries? Hindi ko kailangan ng pagkain mula sa'yo. Linisin mo ito bago ako pumasok sa trabaho mamayang hapon. Yichen. Kingmeng. Tikman mo. Unang bises kong magluto, masarap naman. Zhao Yichen, gusto mo ba kaming patayin? Kahit si Bantay sa labas ayaw kumain nito. Masarap. Masarap, Kingmeng. Ito ang pinakamasarap na pagkain na nagawa ko sa buhay ko. Ang tapang mo, par. Sira na ba ang panlasa mo? Sunog na ang ribs mo, ang gulay naman. Kakakain ko lang, pasensya na. Lin Kingmeng, magising ka. Hindi pa siya nakakain ng luto mo. Nililito lang niya ang memorya mo. Huwag mong sabihin sa akin na naaliw ka na naman. Hindi ako naaaliw. Naaawa lang ako. Naawa ako sa sarili ko noon. Bakit ba ako ganoon katanga? Sa totoo lang, noong bata pa ang kuya ko, mabait siya. Makikita mo sa relasyon namin. Kung talagang masama siya, matagal na sana niya akong ginulong. Pero nang pumasok siya sa kumpanya at nakipag-ugnayan kay Suirui, naging ganito na siya. Bilang kapatid, naawa rin ako sa kanya. Hindi kaya siya magpapakasal. Kung gawin niya yon, aalis ako kaagad. Kingmeng. Dito noon. Inakusahan ka ni Suirui. Ako naman, Nagalis sa'yo ng walang pag-aalinlangan. asinaktan ka pa. Ginamit ni Suirui ang bote na ito para masaktan ang kamay mo. Ibibigay ko sa'yo ang sugat na nakuha mo. Zhao Yichen, may sira ka ba? Kingmeng, huwag kang maawa sa akin. Nagkamali ako, dapat akong parusahan. Pero hindi ito sapa. Para mabayaran ang hirap na naranasan mo noon. Zhao Yichen, nababaliw ka na ba? Kingmeng, totoo nga, nababaliw na ako. Noong action. Nang pilitin kita, alam kong nababaliw na ako. Hindi ko namalayan
Napunta na ako sa pinakamalalim kong damdamin. Ngayon, itinutulak na ng gana. King Meng, alam mo, ikaw lang ang makakapagpagaling sa sakit ko. Huwag kang umalis. Sige na? Zhao Yichen, lahat ng ginagawa mo ngayon. 5 taon na ang nakalipas, kung kahit kaunti lang ang ginawa mo. Hindi sana ako umalis. Huli na ang lahat. Hindi pa huli. King Meng, naawa ka pa rin sa akin. Kanina, nakita ko ang tingin mo, King Meng. Alam mo ba? Kung magkakalas ako ulit para muling magpakita ka ng pagmamalasaki sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na sirain ang braso ko. Zhao Yichen, kung gagawin mo ulit yan, aalis ako agad. Sige. King Meng, 2 araw na lang. Pangako ko, sa 2 araw na ito, hindi ko sasaktan ang sarili ko. Manatili ka na. Ngayon, bumalik na si Director Lin sa larangan. Dapat nating ipagdiwang ng husto. Tagay. Tagay. Totoo. Miss na miss ko talaga si Manager Lin. Hindi ko pa rin makakalimutan ang hapon na umalis si Manager Lin. Yung in-order niyang merienda. Nang malaman ng asawa ko, gusto na ring lumipat dito. Ganoon talaga, napakabait ni Director Lin sa mga empleyado. Hindi tulad ng ibang director, nagmamadali at nagwawala. Sa totoo lang, ang hapunang ito ay hindi para sa pagbabalik ko, kundi para pasalamatan ang pag-aalaga ninyo sa akin. Noong mga panahong lubos akong nalilito, naniniwala kayo sa akin. Naku, nadala ako ng emosyon, dapat may performance. Isa. Manager Lin, kantahin mo ang At Least There's Still You. Kapagaling ka ni Usaw. Maiyak siya ng hosto sa tuwa. Baka nagkakamali kayong lahat. Ang totoo, naparito ako para magbigay ng mga candy, ngunit hindi si Zhao Yichen ang lalaki. Baka nagkakamali kayong lahat, ang totoo, naparito ako para magbigay ng mga candy, ngunit hindi si Zhao Yichen ang lalaki. Sa susunod, dadalhin ko siya para makilala ninyo. Paanyayain niyo siyang manlibre sa inyo ng pagkain. Pagkatapos, ako naman ang kakanta. Pero teka, King Meng. Simula nang umalis ka, pababa ng pababa ang moral sa kumpanya. Ngayong nandito ka, tumaas ang sigla ng lahat, di ba? Director Lin, pwede bang manatili ka na lang? Kahit di na director, consultant na lang sana. Sige na. Ang ating si King Meng. Matagal nang napromote bilang mayamang may bahay. Direktor na siya ng disenyo ng isang malaking pamilya. Ang pagbalik niya ngayon at pagkain kasama ninyo ay malaking biyaya na. May isang ginoong Zhao, sa labas ang nagbayad ng inyong bill. Hindi mo ba siya tinawag? Sino? Ako. Hindi ako makakaabala. Gusto ko lang manlibre sa ngalan ni King Meng. Noong umalis siya, napakadignidad ng pag-alis niya. Kaya nararapat lang na ako ang manlibre ngayon. Sana'y masaya ang inyong kainan. Hindi na ako makakaabala pa. Dalawang baso pa lang, bakit parang hilo na? Medyo nahihilo lang. Matalino pa rin pala si Zhao Yichen. Paano niya napasaya ng ganoon kang ngayon? Sa tingin mo, matalino siya. Ang lahat ng ginawa niya ngayon, nagpapaalala sa akin sa sarili kong dati, yung sobrang nagmamahal sa kanya. Pero, bakit ang bigat sa pakiramdam? Si Aoya. Nakakainis talaga para sa sarili ko. Ang mga bagay na ginamit niya para pukawin ang alaala ko ngayon. Lahat yon, ako mismo ang nagpilit, ang nagbigay sa kanya. Pero wala akong hawak na kahit anong bagay na galing sa kanya. Wala talaga.
na makakapagpaalala sa atin. Xiaoya, sa tingin mo ba? Napakaselera ko. Napakatanga ko. Qingmeng, Hindi ka tanga. mas malakas ka ngayon kaysa sa dati mong sarili. Yung Lin Qingmeng na sunod-sunuran. Kay Zhao Yichen. Pero noon kasi, mahal na mahal ko talaga siya. Alam ng buong mundo na napakababa ko. Pero noon, akala ko, basta't magsikap ako, mas lalo pa akong magsikap. Makikita na niya ako. Pero, bakit niya ako ginaganito? Huwag mo pigilan, umiyak ka, mas gagaan ang loob mo. Zhao Yichen, anong kalokohan na naman to? Ito ang unang opisina ko sa Zhao Corporation. Dito rin tayo unang nagtrabaho ng magkasama. Dito ako nag-overtime hanggang alas 3 ng madaling araw. Pero hindi mo man lang sinabihan ng salamat. Noon, ang nasa isip ko lang ay kung paano ako magtatagumpay sa Zhao Corporation. Kaya hindi kita napansin. Ito. Ang huling draft na naiwan mo, ang unang bersyon ng Mountain Retreat. Akala mo itatapon ko, pero hindi. Mahalaga ito hindi lang sa'yo, sa akin din. Nang makita ko ang Mountain Retreat na ito sa action, nanlumo ang puso ko. Zhao Yichen, napakasama mo. Hindi na kita pagbabaunan. Sabado na, nasa opisina pa rin ako, nagdodrawing. Masakit na ang kamay ko. Sa mga nakaraang taon, madalas akong magpalit ng cellphone. Pero itong recording na ito, halos araw-araw kong pinapakinggan ng ilang bisis. Minsan, habang nakikinig ako, masaya ako. Pero minsan, malungkot naman. Qingmeng, alam kong mahal mo ako, takot ka lang. Takot kang magsugal muli ng buong buo. At mawala ulit ang lahat. Di ba? Hindi ako takot, wala akong takot. Ngayon, malinaw na ang isip ko. Kaya sabihin mo sa akin. Ano pa ang magagawa ko para sa'yo? Wala kang kailangang gawin. Simula ngayon, itago mo na lang ang lahat ng ito. Kalimutan mo na ang nakaraan. Qingmeng, umiyak ka ngayon. Maalikabok sa lugar na yon, may pumasok lang sa mata ko. CJ, kahit anong desisyon mo, susuportahan kita. Umuulan na. Gusto mo na talagang umuwi. Xiaoya, dito muna ako. Kahit nakasama kita. Pero siguradong mag-aalala pa rin si Qin Xiao. Kailangan kong magmadaling umuwi. Kung hindi mo ako kayang bitawan, pwede kang sumama sa akin. Magkasama tayo araw-araw, sa isang kama matutulog. Magsha-shopping, magpamanicure, magmamacho. Tigilan mo nga. Kung gagawin ko yan, siguradong papahirapan ako ni Qin Xiao. Hindi abala si Qin Xiao sa araw. Ayos ka Lin Qingmeng. Sa araw ako ang kasama mo. Sa gabi naman si Kuya Qin Xiao, di ba? Magkakaanak pa kayo, no? Bastos ka. Suntukin kita. Bukas na ang huling araw, sabi niya, hayaan na lang ang oras. Kung ganoon nga, wala na akong karapatang maghintay.
Hindi pwedeng sumuko na lang. 5 taon siyang nagtiis, 2 araw pa lang ako. Ang sarap ng tulog ko. Hindi dumating si Zhao Yichen. Tanghalian na. Baka sumuko na siya. Mas mabuti kung tanggap na niya. Maghihilamos muna ako. Zhao Yichen. Asok. Ito ang pinitas ko kaninang umaga sa hardin. Hindi na ako mahilig sa rosas ngayon. Ako, gusto ko. Ang bango. Salamat, kuya. King Meng. Ngayon ang huling araw. Alam mo ba kung saan kita dadalhin? Sa amusement park, di ba? Handa na ako, kaya. Doon tayo nagsimula, doon din tayo magtatapos. Sa gabi ang flight ko, mismo na ba ako? Miss na kita, asawa, umuwi ka na. Huwag mo muna akong tawagin asawa. Sige, asawa, susunod ako sa'yo. Salamat na lang. Walang anuman, asawa. Magkikita tayo mamayang gabi, paalam. Paalam. King Meng. Ito ang regalo para sa'yo. Zhao Yichen, nagmamadali ako. Ano pa ang gusto mong gawin? Bilisan mo. Tingnan mo, ito ang relong idinisenyo ko para sa'yo. Gusto mo ba? Lin King Meng, wala ka bang ginagawa sa trabaho? May oras ka pa para gawin ito. Pangako ko, hindi ko pinabayaan ang trabaho ko. Ginamit ko lang ang sarili kong oras. Subukan mong isuot, ito ay napaka-espesyal. Isa lang ito sa buong mundo. Lin King Meng, wala akong oras para sa kalokohan mo. Talagang napakabusi ko. Pero, hindi ba weekend ngayon? Wala akong weekend. Pinilit mo si Xiao, yan nalokohin ako. Para lang sumama sa'yo sa isang boring na merry-go-round. At ibigay itong relo sa akin. Tama ba? Alam mo ba? Dahil sa ginawa mo, maraming report ang hindi ko nabasa. Pasensya na, akala ko magugustuhan mo ang relong ito. Yichen, Ngayon ko lang nalaman. Ang merry-go-round ay sumisimbolo ng walang katapusang pag-ibig. King Meng. Hindi mo na kailangang mag-alala sa akin sa 3 araw na ito. Binigyan ko na ang sarili ko ng paliwanag. Tulad ko. Nararapat sa ganitong paghihira. Ito ay copyright material ng Shanju. Ito ay iyong personal na disenyo. Kaapatan mong magkaroon nito. Kasabay nito, ililipat ko rin ang 20% ng shares ng kumpanya bilang kaunting kompensasyon sa iyo. ayaw ko ng shares. Alam kong hindi mo ito pinapahalagahan. Magiging ikaw na ang babaeng Panginoon ng pamilya Qin. Para sa'yo, maliit lang ang halagang ito. Pero, hinihiling ko pa ring tanggapin mo ito. Dahil ito rin ang aking kompensasyon sa'yo. Idodonasyon ko ang perang ito. Bahala ka kung ano ang gagawin mo. Ibinabalik ko ito sa'yo. Bilang paliwanag ko sa sarili ko. King Meng. Halos nakalimutan ko na kung paano tayo nagkakilala. Pasensya na, nagmamadali ako para sa interview. Akala ko walang tao sa elevator na ito. Si Aoya. Sabihin mo kay Ate Xiaolan. Nasa elevator na ako at paparating na. Nakuha ko na. Hindi pa ako nakakakain ng almusal.
Salamat. Kapag hindi kumakain ng almusal, madaling magka-low blood sugar. Ito. Nandito ka na, mahal. Nabili ko ng pasalubong kaya medyo natagalan. Parang langgam sa mainit na kawali ang pakiramdam ko nitong 2 araw. May pasalubong ka pang nalalaman. Narinig ko na ang lahat. Si Zhao Chen, kasama ka at kapatid niya. Naghanap kayo ng mga alaala sa iba't ibang lugar. Natakot talaga ako. Ano nang kinakatakot mo? Baka malinlang ka niya. Baka ang mga alaala ninyo lang ang maalala mo, ako'y makalimutan mo. Kalokohan. Kung kaya niya yon, bakit pa siya magtatayo ng kumpanya? Hindi natin masasabi. Kakaiba talaga yan si Zhao Chen. Susubukan kita. Ano ang paborito kong pagkain? Hindi ko na maalala. Ayan. Nalinlang ka nga. Pero naalala ko ang kinakatakutan mo. Ano? Daga. Ang kulit mo. Huwag kang tatakbo.